So good day sa inyo mga paps. So bumili pala ako ng Scion Performance Shock. So nagandahan talaga ako dito kasi adjustable preload siya tsaka adjustable rebound. So unbox na natin mga paps. So ito na nga, na-unbox na natin. Sobrang ganda, wala akong masabi. Ang height pala nito is 330mm, same sa click. Gusto ko kasi magtumas eh. Ito yung adjuster niya para sa rebound. Rebound ba or preload, basta yun yung sa loob na suspension, hindi yung springs. Yung springs. So sa pagtatanggal pala ng basic lang dito sa MXI, tatanggalin nyo lang tong tapos itong compartment, napakadali lang. Masisilip nyo na dyan yung isang nut sa shock sa taas, yung 14mm. So ilagay muna natin tong compartment kasama na yung upuan. Di tulad sa ibang Mio na kailangan pang tanggalin yung gas tank nya, yung ibang mga parts, mga side fairings. Ito hindi na. Ito lang fairings niya sa sa may makina, tapos dun sa may air filter tsaka yung compartment tatanggal niya na. So ito na yung itsura niya. Makikita nyo na yung shock. So 14mm to, tatanggalin natin yan. Pero syempre yung una natin tatanggalin is yung sa baba. So hanap tayo dito ng tools na 14. Mas maganda mga paps gamitin yung socket para hindi nabibilog o napupunas yung nut. So ito na yung kasyang kasya. Tapos dito naman sa baba, nagpalit pala ako dito ng yayamanin na bolts, yung white bolts. So ang size nito is 12mm na socket. So ito kasya na nga ito mga paps, 12mm. So sa pagtatanggal pala nito mga paps, basic lang. Unahin nyo itong nasa baba kaysa dun sa taas. Alalay lang kayo dun sa ilalim ng gulong. So ito na yung stock shock ko. Matagtag na to, sobrang napaka na niya, napakalambot na, may tagas na rin. So ito yung yung bolts ko, natanggalan natin. So ito yung bushing, ito yung natin, tingnan mo, may tagas na yan. 2015 model pa ngayon lang napalitan, nung June pa yan. Pero matibay yung talaga ng MXI kasi napakatagal na nung June lang 2024 na tumagas siya. So ito na nga, linuwagan na natin mga paps. So basic lang sa pagtatanggal nito, madali lang naman, wala lang tatabasin pa or So ayan, natanggal na natin pati itong washer nya. So sa pagtatanggal nito, pipihitin nyo lang, tanggalin nyo dito sa may lagayan, tapos i-slide nyo lang ng konti para matanggal nyo na. After nyo na matanggal yan, hilahin nyo na lang pataas. So diba, basic lang mga paps. So ang size nito is 310mm stock. Nagtaas lang ako kasi gusto ko magtaas eh, kahit hindi naman masyadong gamit yung motor, may iba naman. So ilagay muna natin dito. So dito pala titingnan natin kung kakasya yung natin, yung mga ito yung pre nya na bushing. So hanap tayo dito ng ka-size na papasok doon sa loob. So so ito na yung taas nya. So parang 1 inch ata yung tinas nya isa sa stock. Diba malayo yung diferensya nya. So ito, kagandahan sa Scion is meron siyang meron siyang bushing na plastic. I-insert nyo lang dyan yung bushing talaga na bakal. Hindi tulad sa iba na nakapix na yun, tatanggalin mo pa, hassle. Ito, ipapasok mo lang, iti-testing mo muna kung anong kakasya dun sa tornilyo, sa lagayan ng shock sa itaas, bago nyo ipapasok dun sa shock natin sa Scion. So di ba hindi na hassle. So ito na nga yung nagkasya. So kaya ito yung ilalagay natin. Itong maliit, hindi ito kakasya siguro sa ibang model, siguro sa mga click or something. Kaya ginusto ko tong Scion kasi very lang. Tingnan nyo, ipapasok nyo lang to dito kasi may nakaabang na dyan na parang parang bushing din. Tapos ipapasok nyo lang, hindi nyo na yung ibang shock is kailangan yung tanggalin tapos ililipat yung sa stock. So ito hindi. Okay, goods na goods.
So ito na nga mga paps, nakabit na natin. So uusog na lang tong bushing kapag nalagyan na natin to ng washer tsaka nut. So walang tatama dito, walang sayad, saktong-sakto lang mga paps. Ito yung pinili ko talaga, yung walang tangke para hindi na ako magtabas ng pairings. Hindi tulad ng ibang nung M3 is wala kang tatabasin kasi nasa mababaw na parte yung lagayan ng shock niya. So ito na yun, ito lang yung clearance ng ano. Lalo pa kaya kung bago tong gulong 9080, siguro sa ano to, gagalaw na yun. Hindi na tutukod yung ano center stand, tutukod din. So ito, ang technique ko dito mga boss, linagyan ko ng ano, electrical tape. Kasi ayaw ko magasgas tong ano sayang din naman napakaganda. So napasok na natin. So yung natirang ano, electrical tape, tanggalin nyo lang yan. Kasi yung natitira dun sa loob is nakandun na sa loob. Yung sa labas lang yung tanggalin natin. So okay na mga paps. Ihigpitan na natin tong ano sa taas. Ganyan na yung ano niya. Yung clearance ng nut niya. Naka ano na talaga siya, mahigpit na siya. So ito na yon. Maganda naman so far. Napakaganda kasi angat na angat. So itong ano pa lang sayan is pagpapunta dun sa ano sa right or left. Sa left is soft, dun naman sa right is hard. So maririnig nyo rin naman yung clicking sound. Tsaka kung magta-try kayo nito, isagad nyo dun sa pinakamatigas. Tsaka dun na kayo mag isa-isa o 5 times click na ano, na ikot para kayo na bahala kung anong gusto nyong trip ng ano. So ito na yung ano natin. So di ba angat na angat yung ano, yung pairings niya sa likod, parang patulis na talaga siya. Nilowered ko pa yan sa ano, sa harap ng ano 2 inch ay ng 1 inch. Kung hindi ko pa ano ninoward, siguro tutukod na talaga tong ano gulong. So ito yung ano niya, adjustable. Napakaganda mga paps, wala akong masabi. So yun nga, ito yun, diba mga paps, oh? Ano na siya, halos ano lang, pantay lang, saktong sakto. Siguro kung mag-upgrade, magpapalit na lang ako ng ano 17 na center stand kapag bagong gulong. So ito na yun ang gawa ko. So ito yung inayos ko nung nakaraan, pinalitan ko lang dust seal, tsaka linagyan ko nung sa carb itong ano rubber para makita ko yung rebound. So ayan po, lahat bago na yan, naka-lowered na yun ng 1 inch. Kaya pwede ko pa yung i-lowered dun sa harap para mag-angat-angat sa semento yung ano pag naka-center stand yung gulong sa huli. So walang tatabasin dito mga paps, saktong-sakto lang yan. May clearance pa yan. So walang problema, bagay na bagay. So ito na nga yung ano natin paps. Ito yung soft. So i-turn natin ng pa right. So isasagad lang natin para masagad natin yung ano. Ito pa lang ano, adjustable. Ito yung nagko-control dito sa loob, yung parang nagpa-pump dun sa loob. Ito yun, preload ata yun or rebound. Yung springs, dun yung sa taas, meron dun allen, tapos meron yung na-adjust dun kung gaano ka ano yung spring. Kalapat or ano. So titistingan na natin tong pinakamatigas. Naset ko na sa pinakamatigas. So i-bounce lang natin. So parang nagagalaw naman siya mga paps, kaso parang ano siya matigas talaga, slow mo. Pag pinamp mo siya pababa, matagal siya ano bumalik. So sa pagtatry ko nito is ano, babawasan ko naman ng 5 turns hanggang sa makuha ko yung gusto kong ano rebound at preload. So ayan naman, nagbawas naman ako ng ano ng 5 papunta na dun sa soft. So ayan, maganda to siguro pag may angkas ka tapos long drive. Ganito lang yung play ng ano ng natin ng shock. So depende sa inyo mga paps, kung solo rider din kayo, pwede nyo lambutan pa. So ayan naman, magbabawas naman tayo. Siguro ang mga ikot nito is 30 na turns, kasi napakadaming turns nito. Itong kinagandahan sa sayang kasi na-adjust mo talaga yung gusto mong ano rebound at preload.
kahit walang gas tank na ano, suporta. So ito, maganda din to. Di ba yung ground clearance ng makina napaka ano, taas talaga. Pero sakto lang naman. So yan. Try lang natin to. So dito naman ngayon, pabawasan tayo, papunta dun talaga sa pinakasagad, sa pinakamalambot. Para doon naman kayo mag-umpisa kung anong lambot yung gusto nyo. So maraming turns, di ba? Siguro mga 30 to, mga 30 turns. So dyan nasagad na natin sa pinaka-soft. So testingin naman natin kung okay yung play. So ayan, testingin natin. Yun, napakalambot niya. Kahit i-one hand nyo na mga paps, kayang-kaya yan. Mas maganda yan sa ano, sa solo ride. Pero sa may angkas, yung prepared ko dito, mula sa pinakasagad ng pinakasoft, sa pinakamalambot, babawasan ko siya papunta dun sa hard ng 5 turns. Yun ang gusto kong play. Yan, 5 na. Naset ko na dyan sa 5. So, diba napakaganda na. Napakaganda ng play nitong ano, Scion siya. Napaka premium design. So ayan, goods na goods. Ito na yung gusto kong ano, preload at ribbon ng shock. So napakaganda dito is pagitan dito sa adjuster, meron ditong goma. Kaya di masakit sa kamay yung pag-a-adjust. Tsaka simple lang. Tsaka dito sa taas, meron ditong allen yung sinabi ko kanina. Doon yung control ng spring, yung ikot, doon yung mababawasan. Sa click tsaka sa Mio gear, mababawasan yan na nakakabit. Dito, tatanggalin nyo pa yung compartment kasi nasa taas eh. So, di ba ito? Ano na siya sa ano? Sayad na talaga siya. Pero, kunti lang naman. May ikot pa naman yung gulong. Pero, ano na to eh? Halos pudpud na to. Pag nagpalit to ng bago, pag bago tong 9080, mataas talaga to. Siguro ilo-lowered ko na lang ulit yung ano sa harap. So, ito na ngayon mga paps. Napakaganda na, di ba? So, maraming salamat. Ito lang yung ano. Ito yung view dito. So, ito yung pag nabili ko. Sayang siya, hindi naman ako nagsisisi. So, ito yung quick ano lang natin. Balikan natin yung pag ano. Tingnan yung nasa quick ano to, 125. Yung model niya, 330mm. Mas maganda to kasi Japan technology tapos Thailand made. Ganda talaga, hindi ako nagsisi. Mabilis pa yung ano ng seller response, 4 days lang. Dito pa yun sa Bicol. So napakaganda ng ano niya, lagayan. Diba, tingnan nyo, napakaganda talaga ng black. Iba, may mga kulay pa itong iba. Red, yellow, gold, silver. Ay, walang gold pala. Silver lang. So, ito na yun. Napakaganda, diba mga paps? Wala akong masabi. Mas maganda talaga itong Scion kasi nasa taas yung parang ano yan, suspension sa taas. Tulad ng sa stock, hindi nasa baba. Yung silver na nagtutukod ng ano, ng papump is nasa baba. So yung libreng ano lang dito is itong sticker, tsaka yung 2 bushing, tsaka isang allen. Number 8 ata yung allen na yan, number 8. So ito na yan mga paps. Ito, iikot nyo lang yan pa ano, paigpit, tapos ikabit nyo na, yun lang yun, napakadali lang. Napakaganda ito, goma to, pagitan ng ano, adjuster. Tsaka ito, makikita mo talaga na ano, goods quality. So maraming salamat sa inyo mga paps. Maraming salamat.